5 silly things I wish I knew before moving here in the US. Hello mga besh, ako pala si Mary na nakapag-asawa ng Amerikano at nandito na sa US at nakaahon na sa kahirapan. So today's episode, i-share ko sa inyo yung mga 5 silly things na na-realize ko pagdating dito na I wish I knew beforehand. First, kailangan mong magpalipad pag nag-drive besh. Ang bilis nila magpatakbo dito. Yun yung isa sa mga culture shocks ko talaga. Kasi alam ko na mag-drive dyan sa atin, pero hindi naman tayo pwedeng lumipad dyan kasi ang daming tricycle, ang daming jeepney dito. Besh, hindi. You have to keep up with the traffic or follow at least the minimum speed limit. Or else they will cuss you out and they will bombard you with all kinds of horning and stuff like that. Yung iba pa nga, may magka-road rage pa. Nakakatakot yun. Pero silly pa rin, kasi sobrang anxious ko. Nanginginig talaga ako first time kong nag-drive dito. Especially when I took my actual exam, driving test. Sobrang anxious ko na the officer had to tell me to calm down. Nakakatakot siya. Pero napasa ko naman. Second thing is wala silang karinderya, be. Namimiss ko talaga yung barbecue, yung banana queue, yung utan bisaya, adobo pag tinatamad kang magluto, wala. Yung meron sila dito is yung convenience store pero hindi talaga siya the same. Third silly thing is walang marites. Lahat ng mga kapitbahay mo nandyan lang sa loob. Lumalabas lang yan pag nagja-jogging or lumalabas while inside their vehicles. Kaya hindi ako nakapag-marites dito. Fourth silly thing, namimiss ko yung mga mall, besh. Kasi dito sa US, unless you move to the big cities like New York, Chicago, Atlanta, walang mall. At saka wala silang mga masyadong skyscraper. Yung mga tinatawag nilang city dito, pag hindi ganun kalaki, kaya doon sa mini-mention ko, wala silang masyadong skyscraper na namimiss ko yan. And lastly, pag nagtanong silang how are you sa'yo, they don't necessarily want a conversation with you. Experience ko yan, nagra-run ako one day, tapos sabi ng tao na nakasalungat ko, or nakasalubong ko, "Hi, how are you?" And then I was ready to respond, diba? Tapos tumakbo na siya. Sabi ko, ang impolite naman. Nagtanong ko, kumusta ako, tapos hindi nintay yung response ko. Yun pala, ganun lang sila niyan. Parang gumagano, tumatango ka sa mga colleague mo, ganyan lang. Hindi talaga sila kailangan i-conversation. Hindi siya starter ng conversation all the time. Yun lang!